Soul of Christ, sanctify me. Magsitayo po ang lahat para sa pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko iyon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Iniaalay ko iyon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Pebrero. Para sa may mga malubhang karamdaman, ipanalangin natin na ang mga may sakit na may taning na ang buhay, gayon din ang kanilang mga pamilya, ay makatanggap ng kinakailangang pagkalinga sa katawan at kaluluwa at pakikilakbay sa kanilang kalagayan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus sa ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Martes sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat. Dakilang pag
nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahang, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami ay mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo ay maruming-marumi sa kasalanan, kayo ay magiging busilak sa kaputian kung kayo ay susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo ay mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niya ng lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niya ng lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana ay sinusunog. Bagaman ang mga toro ay hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo at ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo ay aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa akin ay ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo po ang lahat. Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Gaya ng hindi lahat ng kayang magturo, isinasabuhay ang tinuturo. Pero ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang mga nais ipakita ng ating mga pagbasa araw na ito. Ito yung nais ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao tungkol sa mga kinikilalang tagapagpaliwanag o guro ng kautusan ni Moises, ang mga Pariseo at Eskriba. Ayon kay Jesus, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw para tulungan sa pagdadala ang mga tao. Sa madaling salita, magaling lang magmando pero hindi marunong gumawa. Puro ngawa, walang gawa. May kilala po ba kayong ganon? Sa opisina, may kilala ba kayong ganon? Yung utos ng utos, pero hindi siya gumagawa. Sa eskwelahan, meron ba kayong kaklaseng ganoon noon? Yung ang daming alam, pero kapag gawaan na, hindi mo maramdaman. Di ba? Ang tawag ni Jesus sa mga gawa ng mga ganitong klase ng tao, pakitang tao. Yung gumagawa na kapag nandyan na yung boss, yung ang sipag-sipag na kapag nandyan na yung teacher, no? Pero pag nakatalikod, puro mando, puro salita. Tawag ni Jesus doon sa mga yon, pakitang tao. Kaya nga ang babala sa kanila ni Jesus, gawin ninyo yung tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Yan yung babala ni Jesus sa mga tao tungkol sa mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Sundin ang inuutos, pakinggan ang sinasabi, ngunit huwag tutularan ang kanilang mga gawa. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang ina na galit isang araw dahil nakita niyang nabasag yung kanyang paboritong vase, yung florera, no? Galit na galit siya at pinaamin niya yung kanyang mga anak kung sino ang nakabasag. Sabi niya sa kanyang mga anak, masama ang magsinungaling. Di ba? Ganyan yung mga nanay natin, no? Masama ang magsinungaling. Habang pinangangaralan ang mga anak, biglang may kumatok at naningil ng utang. Bumulong yung nanay sa anak. Sabi nito, sabihin mo, wala ako, bago kumaripas ng takbo. O, di ba? Sundin ang iniuutos, ngunit huwag tutularan ang kanilang gawa. Kaya nga, ang pangaral ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa Diyos. Talikdan ninyo ang inyong masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyo ang paggawa ng mabuti. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Pag-aralan, hindi lang alamin. Dahil kapag pinag-aaralan, ibig sabihin, sinusubukan, ginagawa. Tayo, alam natin kung anong dapat gawin, pero hindi natin ginagawa. Kaya ang sabi, malinaw, pag-aralan
ang mabuting gawain. Mga kapatid, ito pong paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa at ng panahon ng Kwaresma, ang pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Kung minsan tayo man ay naging masama at sumuway sa Diyos, ito na po ang panahon para muling sumunod sa Diyos. Dahil ang sabi ng ating Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ating sabitin sa bawat panalangin, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan nawa ay maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro nawa ay makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa nawa ay makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming makapaglingkod sa iyo ng may pusong bukas at tapat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa ikagandahang loob naritong aming may alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Panginoon, may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay nami dagdagan mo at tulungan mo kami na mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa